Magandang umaga, ngayon po ay araw ng Miyerkules, June 29, 2016. Sa ngalan ni Kuya Daniel Rason, ako po si Bernard Dadis. Narito ang mga hataw na balita sa oras na ito. Petisyon laban kay Pangulong Aquino ibinasura. Reklamo kaugnay ng Disbursement Acceleration Program walang merito ayon sa Korte Suprema. Philippine National Police Chief Police Director General Ricardo Marquez bumaba na sa pwesto. Programa sa inaugurasyon ni Duterte at Robredo nakahanda na. Departure honor bilang Pangulo igagawad kay Pangulong Aquino. Pagpapatupad ng three-child policy makatutulong sa paglago ng ekonomiya ayon sa Population Commission. Private roads na maaaring alternatibong ruta tinukoy ng MMDA. Defenders itinanghal na kampyon sa kauna-unahang Wish 1075 Fandom Challenge. Dinismiss ng Supreme Court ang petisyon na naglalayong obligahin ang ombudsman na imbestigahan at kasuhan sina Pangulong Benigno Aquino III at Budget Secretary Butch Abad kaugnay ng Disbursement Acceleration Program o DAP. Ayon sa mataas na hukuman, walang merito ang petition for mandamus na isinampa ni Greco Belgica dahil hindi naman ministerial kundi discretionary sa panig ng ombudsman ang pagsasampa ng kaso. Narito ang pahayag ni Attorney Tudor Te, ang spokesperson ng Supreme Court. The court dismissed the petition for mandamus filed by the petitioners for lack of merit. The court declared that the acts sought to be compelled by the petitioners are not ministerial acts but are discretionary acts. Magugunitang ilan sa bahagi ng DAP ang idineklarang unconstitutional ng Korte Suprema noong July 2014. Sa iba pang balita, magiging simple ang programa para sa pagpapalit ng administrasyon sa June 30. Ayon kay Presidential Communication Secretary Sonny Coloma, sa araw ng inaugurasyon, bibigyan ng departure honors si Pangulong Benigno Aquino III at sasakay pa rin siya sa presidential vehicle pauwi sa kanyang tahanan sa Times Street sa Quezon City. Handa na rin daw ang Pangulo upang gampanan ang kanyang huling tungkulin. Narito ang pahayag ni Presidential Communication Secretary Herminio Coloma Jr. Gagampanan niya yung kanyang tungkulin bilang Pangulo nang naaayon sa tradisyon. Makikipagpulong siya sa President-elect Rodrigo Duterte sa Malacanang Palace. At pagkatapos din ito, siya ay gagawaran ng departure honors ng Armed Forces of the Philippines. Wala na aniyang farewell statement si Pangulong Aquino sa pagbaba nito sa pwesto. Sa kaugnay na balita, mabilis at simple lamang rin ang programa para sa inaugurasyon ni Vice President-elect Leni Robredo bilang pagpapakita ng respeto sa gagawing panunumpa ng susunod na Pangulo ng Bansa. Naritong hataw na balita ni Gladys Tumabi. Bukas na ang nakatakdang panunumpa sa tungkulin ni incoming President Rodrigo Duterte at Vice President Leni Robredo. Kaya naman puspusan na rin ang paghahanda ng magkabilang kampo sa nalalapit na inaugurasyon. Tulad ng gagawin ng susunod na Pangulo ng Bansa, simple lamang din ang magiging inaugurasyon ng pangalawang Pangulo. Yung sa akin lang, yung inauguration kasi gagawing talagang simple. Naiintindihan natin na parang araw ito ni President-elect Duterte. Ayaw naman natin na parang makiagaw tayo ng atensyon. Sa Quezon City Executive House gaganapin ang inaugurasyon ni Vice President-elect Robredo. Kaya lamang nitong mag-accommodate ng nasa 300 bisita. Bagamat hindi lahat ay maaaring makapunta, tiniyak naman ni Robredo na bukas araw-araw ang kanyang tanggapan para sa mga taong may nais idulog. Una na ring ininspeksyon ng Presidential Security Group ang lugar para sa seguridad ng Vice Presidente. Samantala, tiniyak naman ni Robredo na makakaasa ang bagong administrasyon sa kanyang suporta upang maabot at maisagawa ang mga mithiin para sa bansa. Andito ako para suportahan yung kanyang administrasyon sa paniniwala na sa pagkakaisa lang namin at ng buong sambayanan, magiging posible yung aming mga minimiti para sa
sa ating bayan. Kahapon ay nagtungo sa Cebu si Robredo upang dumalo sa oath-taking ceremony ni Cebu City Mayor-elect Tomas Osmeña at ng mga nanalong konsehal sa syudad. Mula rito sa Cebu, Gladys Tuwabi, UNTV News Worldwide. Matapos ang 38 taon sa serbisyo ay bumaba na sa pwesto si Philippine National Police Chief Ricardo Marquez. Mas maaga ito ng 2 buwan sa kanyang retirement date sa Agosto. Narito ang hataw na balita ni Lea Ilagan. Bumaba na sa pwesto si PNP Chief Police Director General Ricardo Marquez matapos ang kanya 11 buwan bilang pinuno ng pambansang pulisya. Ayon kay General Marquez, excited na siya magpahinga at magbakasyon kasama ang kanyang pamilya matapos ang kanyang 38 taon sa serbisyo. Aniya, masyado siyang napagod sa nakalipas na 3 taon dahil sa paghahanda sa papal visit, APEC Summit at eleksyon sa bansa. Sa pagbaba niya sa pwesto, ipinagmalaki nito ang mga accomplishment sa kanyang panunungkulan tulad ng pagbaba ng krimen sa bansa ng 81% at ang pag-aresto sa mga pinaghahanap ng batas. Crime against property such as robbery, theft, carnapping and motor napping went down by an impressive 81% from a weekly average of 1,012 in June of 2014 to just around 200 in recent weeks. Ipinagmalaki din niyang nadalaw niya ang pinakamalalayong police stations na aniyay 20 taon nang hindi nakakakita ng Chief of Police kaya't natitiyak niyang walang ghost employee sa PNP. Hindi rin naman dito nakalimutang magpasalamat sa tiwalang ipinagkaloob sa kanya ng Pangulo dahil aniyay hindi niya akalain na pipiliin siya upang pamunuan ang pambansang pulisya. Mr. President, I am grateful that you gave me the opportunity to head the Philippine National Police. I treasured your trust and confidence in me as a precious gift. In the past 11 months and 2 weeks, I opened that gift every morning with one wish, that under my leadership, the PNP would exceed your expectations. Si General Ricardo Cornejo Marquez ay ang ika-20 pinuno ng pambansang pulisya at miyembro ng Sandigan Class of 1982 na bumaba sa pwesto 2 buwan bago ang kanyang retirement date sa August 28. Lea Ilagan, UNTV News, Worldwide. Samantala, balita sa labas ng bansa, inanunsyo ni outgoing Prime Minister David Cameron ang pagbuo ng bagong government unit na magbabalangkas sa pagkalas ng United Kingdom sa European Union. Nais ni Cameron na maisaayos agad ang pagkalas ng EU matapos ang Brexit vote upang maiwasan ang magiging negatibong epekto nito lalo na sa mga investors. Ayon kay Cameron, nais niyang mapanatili ang matatag na economic link ng EU-UK sa iba pang European countries. Ito'y sa kabila ng pag-downgrade ng mga credit rating agencies sa Grand Britannia. Mula sa dating AAA, ibinaba ng Standard & Poor's sa AA ang credit rating ng United Kingdom, habang ang Fitch mula sa AA+ ay ibinaba naman sa AA ang rating. Narito ang pahayag ni British Prime Minister David Cameron. The nature of the relationship we secure with the EU will be determined by the next government. But I think everyone has agreed that we will want the strongest possible economic links with our European neighbours, as well as with our close friends in North America, the Commonwealth and important partners like India and China. Sa kaugnay na balita, hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas ng pagkalas ng United Kingdom sa European Union o mas kilala bilang Brexit. Isang dahilan nito ay ang pagtaas ng credit rating ng bansa at pagkakaroon ng financial stability. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, na limitado lamang ang nanggagaling na investments, remittances at turista ng UK sa Pilipinas. Hindi rin isang major trading partner ng Pilipinas ang United Kingdom. Naritong pahayag ng Chief Economist ng BPI na si Emilio Neri Jr. We are to a large extent insulated. And to me, I've been watching the financial sector, the financial markets for more than 20 years now. I think the central bank has done a huge contribution by setting aside an adequate
reserve of foreign currency to the tune of about $84 billion. Nananawagan si Senator Villar sa mga ahensya ng pamahalaan na doblehin ang pagsisikap na pangalagaan ang Manila Bay. Narito ang hataw na balita ni Brian De Paz. December 18, 2008 nang maglabas ang mataas na hukuman ng writ of continuing mandamus na nag-aatas sa 13 ahensya ng pamahalaan na linisin, magkaroon ng rehabilitasyon at pangalagaan ang Manila Bay. Ang mga ahensyang ito ay ang Metro Manila Development Authority, Department of Environment and Natural Resources, Department of Education, Department of Health, Department of Agriculture, Department of Public Works and Highways, Department of Budget and Management, Philippine Coast Guard, Philippine National Police, Maritime Group, Department of the Interior and Local Government, Metropolitan Water Works and Sewerage System, Local Water Utilities Administration, at Philippine Ports Authority. Ayon sa chairperson ng Committee on Government Corporations and Public Enterprises na si Senador Cynthia Villar, patuloy ang pagkasira ng Manila Bay. Kaya't patuloy ang kanilang advokasya, katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan at non-government organizations upang magkaroon ng mangrove planting at cleanup drive sa Manila Bay at paligid nito. Halimbawa rito ang buwanang paglilinis sa Baseco at Las Piñas, Parañaque Critical Habitat and Ecotourism Area kung saan nakakakuha sila ng truck-truck na basura. Magtanim ng mangrove dito kasi nakaharap sila sa Manila Bay para pag nag-typhoon surge tayo, may mangrove to protect them and at the same time linisin natin yung lugar. Sinabi rin ni Villar na ang mandamus ng mataas na hukuman ay indikasyon na hindi maaring baliwalain ang suliranin ng Manila Bay. Anya mahigit sa 34 na milyong tao ang nasa basin area ang apektado nito. Ito rin ay isang national concern na dapat pagtuunan ng pansin ng national government agencies. Brian De Paz, UNTV News, Worldwide. Sa iba pang balita, patuloy ang investigasyon ng Philippine National Police Internal Affairs Service sa mga insidente ng pagkamatay ng mga suspect sa mga drug operation ng PNP. Ayon kay IAS spokesperson Attorney Sheila Castillo, moto proprio nila ang magsagawa ng investigasyon kapag may namamatay kahit na walang nagpa-file ng complaint. Sinabi pa nito na tumatagal ng minimum na 2 linggo ang investigasyon nila sa isang kaso na hindi gaanong komplikado. At kapag may nakita silang violation sa panig ng mga otoridad, ay nagsasampa sila ng kaso. Narito ang pahayag ni Attorney Sheila Castillo, spokesperson ng IAS. Based on mandates, we are here to investigate every deaths of police operations involving drugs. Samantala, pinagpapaliwanag na ng PNP Internal Affairs Service ang mga tauhan ng National Capital Region Police Office, Regional Anti-Illegal Drugs at Bulacan Provincial Police Office kaugnay ng kanilang muntikang engkwentro sa Baliwag, Bulacan. Ayon kay Attorney Sheila Castillo, nagsumiti na ang mga ito ng kanilang mga statement kaya naman ongoing na ang kanilang investigasyon. Sinabi pa nito na minabadali nila ang investigasyon upang malaman kung sino sa mga ito ang lumabag sa Operation Protocol. Narito ang pahayag ni Attorney Sheila Castillo, spokesperson ng PNP IAS. Both parties submitted their statements and we are not allowed to divulge yet kasi raw pa yung data po natin. June 22 nang mahuli sa checkpoint ng Baliwag Police ang ilang miyembro ng NCPRO at ilang civilian assets umano ng mga ito kung saan 10 kilo ng shabu ang nakuha sa sasakyan ng mga ito. Nagsisiksikan ngayon sa 4 na covered court ang nasa 400 pamilya matapos masunog kahapon ang kanilang tirahan sa Barangay Baysa sa Quezon City. Mula sa Quezon City may hataw na balita si Maki Libradilla live. Maki, kumusta na ang sitwasyon dyan?
Good morning Bernard, good morning Kuya at sa lahat ng ating mga kasambahay. Pansamantala nga munang sumilong sa mga ilang kalapit na covered court ang mahigit 400 pamilya dito sa Sitio Paho sa Barangay Baysa dito sa Quezon City tapos masunog yung kanilang mga tahanan kagabi. Gawa ang mga apektadong residente kundi magtiktikan muna dito habang wala pa silang matitirhan. Karamihan sa kanila walang naisalbang gamit dahil mas inunang iligtas ang kanilang mga pamilya. Ang mag-asawa namang si Aling Nena at Mang Edgar nagbabantay para hindi makuha ang iba ang mga kalakal na pwede nilang mapakinabangan mula sa nasunog nilang bahay. Panawagan nila sa pamahalaan na matulungan silang makapagsimula uli sa buhay. Pansamantala ay magbibigay naman ng financial assistance at makakain ng Social Services Development Department ng Quezon City sa mga nasunugan. Sa ngayon ay patuloy pa ang sinasagawang investigasyon ng BFP sa pinagmulan ng sunog. Yan muna ang huling detalye ng balitang aking tinutukan. Balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Maki Libradilla, nag-uulat ng live mula sa Quezon City. Nahulihan ng hinihilalang shabu ang 5 taga Baseco compound sa isinagawang one-time big-time operation ng Ermita Police kagabi. Mula sa Maynila, may hataw na balita si Jericho Albano live. Jericho. Yes, Bernard, hindi nga nakaligtas sa kamay ng mga otoridad itong 5 suspect na nahulihan ng illegal na droga sa Block 9 ng Baseco compound dito sa Maynila kagabi. Na-recover sa mga ito ang 20 sachets ng hinihinalang shabu na tinatayang nagkakahalaga ng 60,000 pesos. Ayon kay Ermita Police Station Commander Police Superintendent Albert Barot, nahuli ang mga suspect dahil na rin sa ulat ng mga opisyal ng barangay sa talamak na bentahan ng droga sa lugar. Na-diskubre ang hinihinalang mga shabu ng sitahin ng mga pulis ang mga suspect. Nagtanggapang tumakas ang 5, subalit hindi rin ito nakaligtas. Malaking tulong ngayon aniya ang kooperasyon ng mga tauhan ng barangay para sa ikadarakip ng mga drug personalities sa Baseco area. Bernard, naharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 ang 5 suspect na hawak na ngayon ng Ermita Police Station. Bernard? Maraming salamat Jericho Albano, nagulat ng live mula sa Espanya, Maynila. Nasawi ang 17 sundalo nang bumagsak ang kanilang sinasakyang helicopter sa Caldas, Colombia. Ayon sa mga otoridad, patungo sana ang Russian-made Mi-17 helicopter sa kanilang military base sa Tolemaida nang mangyari ang insidente. Posible umano na ang masamang lagay ng panahon ang sanhi ng helicopter crash, ngunit nagpapatuloy pa rin ang kanilang investigasyon. Nagpaabot na ng pakikiramay si Colombian President Juan Manuel Santos sa mga pamilya ng nasawing sundalo. Para sa mga karagdagang balita, mag-log on lamang sa aming website na untbweb.com para manatiling updated. Samantala, narito na ang mga dapat abangan sa susunod na paghataw ng ating mga balita. Pagpapatupad ng 3-child policy makatutulong sa paglago ng ekonomiya ayon sa Population Commission. Petisyon laban sa pagpapalawig sa filing ng SOSED dinismiss ng Supreme Court. Private roads na maaaring maging alternatibong ruta tinukoy ng MMDA. At Defenders itinanghal na kampiyon sa kauna-unahang Wish 1075 Fandom Challenge. Naniniwala ang Population Commission na malaki ang may tutulong sa pagpapalago ng ekonomiya ng bansa kung may patutupad ang planong 3-child policy ng bagong administrasyon. Narito ang hataw na balita ni Joan Nano. Itong si Aling Jane Rivera na mayroong 5 anak.
Pa-extra-extra lamang sa trabaho ang kanyang asawa sa catering services na kumikita ng 400 pesos kada araw. Ayon kay Aling Jane, madalas silang kinakapos at hirap na matugunan ang pang-araw-araw nilang pangangailangan lalo't nangungupahan lamang sila. Bukod sa renta ng bahay at pagkain, problema rin nilang mag-asawa kung papaano maitatawid ang pag-aaral ng kanilang mga anak. Minsan po pag nagtitinda po ako merienda para pangdugtong lang po sa mga banana Q, ganyan, kamuti Q. Yan lang po yung mga Minsan po pag naman, pag may nag-aalok sa akin, maglabada, ganyan. Pag medyo wala talaga, sacrifice, hindi nakakapasok. Minsan 2 araw, ganyan. Sa pinapasukan nila, halos araw-araw may project May ginagawang yun ang nahihirapan ako minsan. Yung mga activity nila sa school. Minsan nga hindi ko nabibili. Isa lamang ang pamilya ni Aling Jane sa libu-libong Pilipino na nahihirapang maitaguyod ang pamumuhay dahil sa kawalan ng maayos na trabaho at pagkakaroon ng maraming anak. Ito ang dahilan kung bakit nais ni President-elect Rodrigo Duterte na maisulong ang mas pinaigting na implementasyon ng family planning sa bansa. Sa kanyang talumpati kahapon, muling binigyang diin ng incoming president ang plano nitong pagpapatupad ng 3-child policy sa bawat pamilyang Pilipino. I will reinstall the program of family planning. 3. 1, 2, 3. Tama na yan. So mga social workers, you must be proactive. Sakaling matuloy ang panukalang pagpapatupad ng 3-child policy, naniniwala ang Population Commission na malaki ang maitutulong nito upang maiangat ang sistema ng pamumuhay ng mga Pilipino maging ang economic status ng bansa. If we aim for smaller family sizes in general, that means we will be able to attain the demographic dividend much quicker. If we're able to reduce the fertility to 2 or 3 children, that means when that happens in 5 to 10 years, the economy will improve, household incomes will go up, the government will be able to invest more resources for development, and a little less for health, education. Sa kasalukuyan, umaabot na sa mahigit 100 milyon ng populasyon ng Pilipinas. Una nang ipinahayag ng Department of Health na pabor sila sa panukalang 3-child policy dahil sa inaasahang malaking matitipid nito sa pondong ginagamit sa health sector. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Sa iba pang balita, dinismiss ng Korte Suprema ang petisyon na kumukwestiyon sa pagpapalawig ng Commission on Elections sa deadline ng filing ng Statement of Contributions and Expenditures o SOSE. Ito'y dahil sa kakulangan ng mahalagang dokumento upang matugunan ang petisyon. Narito ang pahayag ni Supreme Court spokesperson Atty. Duterte. The court dismissed the petition for certiorari with application for a status quo ante order or similar writs dated June 20, 2016 because the petitioners failed to attach a duplicate, original, or certified true copy of the assailed resolution along with the requisite number of copies required. Petitioners had merely submitted news reports in lieu of the required copy of the assailed resolution. As petitioners had failed to state the exact date of the promulgation of the assailed resolution, the averments regarding the timeliness of the petition are also defective. Pinalalahanan pa ng Korte ang mga petitioner na hindi nila maaaring aksyonan ang isang petisyon na ang basehan lamang ay mga balita sa pahayagan. Ang petisyon na inihain ni Atty. Manuelito Luna at ng One Abilidad Party List na sumali ngunit natalo sa nakaraang halalan. Inatasan ng Supreme Court ang Commission on Elections na sagutin ang petisyong kumukwestiyon sa bilang ng pwestong ibinigay nila sa mga nanalong party list sa nakaraang halalan. 10 araw ang binigay ng Korte Suprema sa COMELEC upang magsumite ng comment sa petisyon ng 11 nanalong party list groups na kinabibilangan ng Anwaray, Sibac, Magdalo at Manila Teachers at iba pa. Hinihiling ng mga petitioner na baguhin ang umano'y hindi makatwirang alokasyon o seat distribution sa mga party list group para sa 17th Congress. Samantala, nababahala na ang mga miyembro ng Commission on Elections Employees Union sa hindi pagkakaunawaan ng mga miyembro ng ANBANG.
Hindi nila marapat na magkaroon ng isang dysfunctional ANBank ngayon 4 na buwan na lamang bago ang barangay elections. Marami pa rin nilang kailangang gawin ang COMELEC pagkatapos ng May 9 elections gaya ng legal reforms at technical evaluation, kaya kailangang on-board ang lahat upang magawa ito. Narito ang pahayag ni COMELEC Employees Union President Mac Ramirez. Tapos maraming mga dapat na pagtuunan ng focus yung ANBank na nag-aalala kami na baka na hindi na ma-prioritize. Lalo na yung barangay elections at saka yung mga ilang concerns ng mga empleyado. Kahapon hindi na pag-usapan sa halos 2 oras na ANBank session ang reklamo ng mga commissioner laban kay Bautista. Matatandaang sa isang memorandum, inaakusahan ng 6 na commissioners si Bautista ng failure of leadership dahil sa maraming dahilan. Naghain ng joint omnibus motion ang Philippine Drug Enforcement Agency at Philippine National Police Anti-Illegal Drugs Group upang hilingin sa Department of Justice na baligtarin ang resolusyon na nag-dismiss sa drugs case ni Marine Lieutenant Colonel Ferdinand Marcelino. Sa resolusyong inilabas ng DOJ noong nakaraang linggo, dinismiss ang mga reklamo laban sa kina Marcelino dahil sa kakulangan ng sapat na ebidensya. Ngunit iginiit ng PDEA at PNP AIDG sa kanilang mosyon na kontrolado ni na Marcelino ang townhouse na ginawang shabu laboratory kaya't may probable cause o sapat na basehan upang kasuhan sila sa korte. Narito ang pahayag ni Attorney Enrico Rigor, ang hepe ng PNP AIDG Legal and Investigation Division. Yung argument natin, the same din that possession to the key of the house, symbolically, it means that you have control of the house. And if you have control of the house, anything on it, control mo rin. Nagsumiti rin ng karagdagang ebidensya ang mga otoridad laban kay Marcelino. Sa iba pang balita, naniniwala si incoming Agriculture Secretary Manny Piñol na makakamit ng bansa ang matagal ng target na maging rice self-sufficient. Kailangan lamang anyang reviewin ang ilang programa ng Department of Agriculture upang malaman kung lubusan itong naipatutupad at napapakinabangan ng mga magsasaka at mangingisda. Kabilang sa mga ito'y sistema sa water management, food production at poverty reduction. Nasa Pilipinas anya ang grupo ng rice scientists kaya dapat ay hindi tayo nag-aangkat ng bigas, lalo't apektado na rin ng climate change ang ibang bansa. Narito ang pahayag ni incoming Agriculture Secretary na si Manny Piñol. We are the only country which hosts the most advanced study group or study institution in rice, the International Rice Research Institute. Yet we import our rice. Hinamon niya rin ang Agriculture Regional Directors na maging rice self-sufficient upang maalis ang pangangailangang mag-import ng bigas. Apektado pa rin ang tagtuyot ang ilang lugar sa bansa. Ayon sa Pag-asa, konti pa rin ang naitatalang pag-ulan sa mga probinsya ng La Union, Ilocos, Central Luzon, Metro Manila, May Maropa at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Narito ang pahayag ni Anthony Lucero, ang OIC ng Pag-asa Climate Monitoring and Prediction Section. Marami pa rin sa mga lugar natin ang nakatanggap ng below normal rainfall. At mapapansin ninyo na bagaman nagkaroon na tayo ng bagyo, sandaling-sandali lang, wala na agad. Sa pagtaya ng Pag-asa, hindi pa rin gaanong maraming ulan ang nararanasan sa area ng Luzon sa Hulyo dahil mahina lamang ang magiging epekto ng habagat sa bansa. Base sa climate outlook ng Pag-asa, lalaki ang tsansa na iiral ang La Nina huling bahagi ng taon. Tinukoy ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ilang private roads na maaring maging alternatibong ruta upang mapagaan ang mabigat na trapiko sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. Kabilang dito ang mga private roads sa Corinthian Gardens, Acropolis, Bel Air,
Green Meadows, Dasmariñas Village, Forge Park at San Lorenzo. Subalit hindi nila madaling mapapayag ang mga exclusive subdivision na ipagamit sa mga public motorists ang kanilang mga kalsada. Minsan nilang natalo ang MMDA sa kaso ng hilingin nito na buksan sa publiko ang isang kalsada sa Bel Air Subdivision sa Makati. Narito ang pahayag ni MMDA Chairman Attorney Emerson Carlos. Nagkaroon ng ruling ang korte na walang power ang MMDA na magbukas ng mga pampribadong subdivision at dahil doon sinabi ng Korte Suprema na walang ordinance power ang MMDA to do this. Nilagdaan na ni Pangulong Benigno Aquino III ang kontrobersyal na Centenarians Act ilang linggo bago ang pagpapalit ng administrasyon. Sa ilalim ng bagong batas, makatatanggap ng 100,000 pesos cash gift ang mga centenarian o mga senior citizen na may edad 100 taon pataas. Matatandaan na noong 2013, binito ni Pangulong Aquino ang unang bersyon ng Centenarians Bill na umani naman ang batiko sa ilang mga grupo. Sa veto message ng Pangulo, malaki ang magiging epekto sa business sector kung maaprubahan ang malaking VAT exemption na ito sa centenarians. Bumangga ang isang dump trucks na may lamang panambak na lupa sa poste ng LRT Line 1 sa EDSA, Quezon City kaninang madaling araw. Mula sa Quezon City, may hataw na balita si Reynante Ponte. Live. Good morning, Reynante. Yes, good morning Bernard at sa ating mga kasambahay at good morning Kuya. Nawasak nga Bernard ang parte ng Center Island sa bahagi ng northbound EDSA Muñoz sa Quezon City. Matapos nga bumangga dito ang isang dump truck na may lamang panambak dakong 1:30 ng madaling araw. Pero bukod sa Center Island ay tinamaan din ito ang isang poste ng LRT Line 1. Ayon sa otoridad, mabuti na lang at hindi masyadong matindi ang pinsala sa poste dahil maaari maging sanhi ito ng paghina ng pundasyon ng mga riles ng LRT. Sa salaysay ng driver ng truck na si Benedict de los Reyes, galing siya ng Quezon Avenue papunta ng Malabon para i-deliver ang panambak na lupa. Subalit pagdating sa Muñoz ay nawalan umano ito ng preno, kaya ikinabig niya papunta sa Center Island ang dump truck nang sa ganon ay huwag tamaan ang mga sinusundang sasakyan. Kinailangan pa itong hatakin ng isa pang dump truck para maialis sa pagkakasampa sa Center Island dahil hindi kaya ng throwing truck ng MMDA. Sa kasalukuyan nga Bernard ay inimpound muna ang truck sa Traffic Sector Traffic Bureau ng Quezon City, samantalang pagbabayarin naman ng kaukulang danyos ang driver at operator nito para sa mga nasirang infrastruktura. Yan muna ang police report. Balik sa iyo, Bernard. Maraming salamat, Reynante Ponte. Nagulat ng live mula sa Quezon City. Alamin naman natin ang magiging lagay ng panahon ngayong maghapon mula kay Ray Pelayo na nasa UNTV Weather Center. Good morning, Ray Pelayo. Good morning, Bernard. Good morning, Kuya Daniel, sa ating mga kasambahay. Ray, kumusta ba ang ating magiging panahon ngayon? Makulimlim ba? Mainit? Ano ba ang mararanasan natin lalo na dito sa Metro Manila? Well, generally, malaking bahagi ng ating bansa, Bernard, ay makaka-experience ng maulap na papawirin dahil sa patuloy na pag-iral nitong Intertropical Convergence Zone. Yan ngayon ang magdudulot ng ilang mga pagulan sa ating bansa, Bernard. Bukas ang inaabangang isa sa malaking event ng ating mga kababayan, ang panunumpa ng ating bagong administrasyon. Ano ba ang inaasahan lagay ng panahon bukas, Ray, sa tingin mo? Ayon sa Pag-asa. Yes, wala tayong na-expect, Bernard, na LPA o bagyo na makaka-apekto sa bansa bukas, but then expect natin meron mga biglaang mga pagulan. Ito ay maaaring tumagal ng mga 30 minutes to minsan 2 hours dahil pag ganito talagang tag-ulan ay madalas na magkakaroon ng mga isolated thunderstorms, Bernard. Sige Ray, bigyan mo sa amin ang kabuang lagay ng panahon sa maghapon.
Narito po ang maglagay ng panahon sa mga susunod na oras. Yung pa rin pong Visayas at Mindanao, apektado nitong intertropical at convergence zone. Sa forecast po ng Pag-asa, ang era po ng Palawan, Bicol ay makakaranas po niya ng makulimlim na lagay ng panahon at light to moderate rain. Samantalang Metro Manila, na labing bahagi naman po ng Luzon, ay makakaranas din po ng bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin at magkakaroon po ng mga rain showers and thunderstorms o yung bigla ang mga pagulan, lalo na po mamayang hapon at gabi. Sa Science Garden sa Quezon City, maaari pong pumalo sa 34 degrees Celsius ang maximum temperature. 36 sa Tuguegarao, sa Baguio po 17 to 23 at sa may area po ng Puerto Princesa City sa Palawan hanggang 32 degrees Celsius. Ang buong Visayas ay makulimlim po at makakaranas ng light to moderate rain. Samantalang Iloilo City, maaari na po pumalo sa 31 degrees Celsius ang maximum temperature, ganyan din po sa Tacloban City. Pero sa Metro Cebu hanggang 32 degrees Celsius. Ang buong Mindanao din po ay maging makulimlim ang lagay ng panahon dahil nga po yan sa ITCZ o Intertropical Convergence Zone at magkakaroon po dyan ng mahina hanggang sa katamtamang mga pag-ulan. Sa Cagayan de Oro City hanggang 32 degrees Celsius ang posible pong makita lang maximum temperature ngayong araw, ganyan din po sa Metro Davao at sa may area din po ng Zamboanga City. Ang ating pong sunrise, 5:30 a.m. Atin naman pong sunset, 6:29 p.m. Yan ang ating ulat panahon. Nung malamang po tumaraw, huwag natin kalilimutang pasalamatan ang Diyos na lumala. Balik po sa inyo dyan. Maraming salamat, Ray Pilayo, nagulat ng live mula sa UNTV Weather Center. Para sa mga karagdagang balita, bumisita lamang sa aming website na untvweb.com. Samantala, narito na ang mga balitang dapat ninyong abangan sa ikatlong paghataw ng mga balita. Kampo ni Senator Bongbong Marcos nakatakdang magain ng electoral protest mamaya. Senador Coco Pimentel at Alan Peter Cayetano mag-uusap kaugnay ng issue ng Senate presidency. Pagkakaroon ng financial stability at pagtaas ng credit rating, plan sa mga dahilan o ilan sa mga dahilan kung bakit hindi apektado ang Pilipinas ng Brexit. Basketball star players Kevin Durant at Carmelo Anthony pangungunahan ng US basketball team sa Rio Olympics. At defenders itinanghal na kampiyon sa kauna-unang Wish 1075 Fandom Challenge. Inaasahang maghahain ang kampo ni Senator Bongbong Marcos ng electoral protest sa Presidential Electoral Tribunal ngayong araw. Layo ng protest na magkaroon ng recount ng boto sa ilang lugar. May mga indikasyon umano na nagkaroon ng manipulasyon at election fraud. Ayon sa kampo ni Marcos, dumaan ang resulta ng eleksyon sa isang fourth server o key server sa halip na direkta na maitransmit sa server ng Municipal Board of Canvassers, Commission on Elections at sa Transparency server. Natalo ni Leni Robredo si Bongbong Marcos sa vice presidential race sa lamang na mahigit 200,000 boto. Nakatakdang pag-usapan ni Senator Aquilino Coco Pimentel at Senator Alan Peter Cayetano ang issue ng Senate leadership. Una nang sinabi ni Senator Pimentel na may 17 senador na ang nagpakita ng suporta sa kanya bilang susunod na Senate President. Samantala, wala pang pinal na desisyon kung sino ang susuportahan ng iba pang senador. Sang-ayon naman ang mayorya ng Senado sa gagawing pulong ni Pimentel at Cayetano. Narito ang magkasunod na pahayag ni Senator-elect Mig Zubiri at Senator J.V. Ejercito. Nag-usap kami ni Senator Coco nung Monday, last week. And then, yan ang commitment niya sa akin na he'll reach out to Alan after his meeting with Duterte. I'm still hoping that meron pa namang oras, no? Sana bago magsimula ang 17th Congress, sana magkaayos na rin muna sila. Tiniyak ng isa sa mga opisyal ng Liberal Party na hindi sa kanila galing ang issue ng planong impeachment kay incoming President Rodrigo Duterte. Ayon kay outgoing House Speaker Feliciano Belmonte Jr., may pag-uusap na ang
LP at ang Partido Demokratikong Pilipino Lakas ng Bayan o PDP laban upang suportahan ang susunod na administrasyon. Kaya naman hindi dapat mangamba si President-elect Duterte na bibigyang prioridad ng Kamara ang isang impeachment complaint. Narito ang pahayag ni Representative Feliciano Sani Belmonte. I don't see any reason whatsoever for the President to fear this if he does, or to include it in his thinking. Nagdaos ng peace rally ang iba't ibang grupo sa Davao City bilang suporta sa peace process na isinusulong ng incoming administration at National Democratic Front of the Philippines o NDFP. Narito ang report. Daang-daang individual ang nagtipon sa Davao City bilang suporta sa isinusulong na usaping pangkapayapaan sa pagitan ng incoming Duterte administration at Communist Party of the Philippines National Democratic Front. Iisa ang kanilang panawagan, ang matuldukan ang kaguluhan sa ilang bahagi ng Mindanao upang bigyang daan ng mga proyektong makatutulong sa kabuhayan ng mamamayan. This is a history in the making because bago nga mag-assume ng office si President Duterte, pinapadala sa kanya ng malawak na mamamayan na ito ang mensahe na kailangan resolbahin ang ugat ng armadong tunggalian sa ating bayan at isulong ang usaping pangkapayapaan. Nais rin nilang mabigyan ng katarungan ang mga kapihang naranasan ng mga katutubo at matulungan ng mga pamilyang naapektuhan ng bakbakan. Ang mamamayang masa sa Mindanao, kasama kami ang tumutulak doon sa Riming Duterte na ipatuloy na yung pag-uusap at yung pag-uusap na hilinang pag-uusap para inyutralisa ang pakikibaka ng mamayang Pilipino. Hiniling rin nila sa susunod na administrasyon na tupdin ang pangakong palayain ang mga tinaguriang political prisoners pati na ang pagpapatupad ng social at economic reforms sa Mindanao. Kasamang Davao News Team, Bernard Dadis, UNTV News Worldwide. Hinamo ni incoming Agriculture Secretary Manny Piñol ang mga Agriculture Regional Directors na maging rice self-sufficient upang maalis ang pangangailangang mag-angkat ng bigas. Tututukan din ang susunod na kalihim ang coconut farming industry upang matulungan ang mga magsasaka. Narito ang pahayag ni incoming Agriculture Secretary Manny Piñol. We used to be the #1 country in coconut. But where are we now? I mean, you go to the US, makikita mo Thai coconut ang nasa tindahan. Isang Special Area 4 Agricultural Development Program din ang planong ipatupad sa mga mahihirap na rehiyon upang mabawasan ang poverty incidence. Hindi apektado ang ekonomiya ng Pilipinas ng pagkalas ng United Kingdom sa European Union o mas kilala sa tawag na Brexit. Ayon sa National Economic and Development Authority o NEDA, limitado lamang ang nanggagaling na investments, remittances at turista ng UK sa Pilipinas. Hindi rin isang major trading partner ng bansa ang United Kingdom. Narito ang pahayag ni NEDA Director General Emmanuel Esguera. At the moment, we see it as almost negligible, and whatever impacts there could be will be can be managed by our authorities. Batay din sa ilang sektor, mas matatag ngayon ang ekonomiya ng Pilipinas kumpara sa mga nakalipas na taon. Bukod pa ito sa mas mataas na foreign currency reserve ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Hindi pa rin umaalis sa mga residente sa Dagat-Dagatan, Caloocan City kahit na i-demolish na ang kanilang mga tirahan. Alamin natin ang iba pang detalye mula kay Maki Libradilla live. Good morning, Maki. Good morning Bernard, good morning Kuya at sa lahat ng ating mga kasambahay. Nagtayo na nga lamang ng mga pinagtagpi-tagping plywood
ng mga tarpaulin, itong mga tolda at pati ng mga yero itong mga residente na nawala ng tirahan matapos ang isinagawang demolisyon na noong Lunes at kahapon dito sa Barangay 8 Dagat-Dagatan, Caloocan City. Ang iba naman ay sa maliit na court lamang malapit sa lugar nagtayo ng mga kubol na masisilungan. Nasa 300 pamilya ang naapektuhan ng demolisyon. Ayon sa mga apektadong residente, nananatili pa rin sila sa lugar dahil walang relocation area na ibinigay sa kanila ang lokal na pamahalaan ng Caloocan. Una nang tinutulan ng mga residente ang demolisyon dahil noong 1983 pa umano na i-award sa kanila ng National Housing Authorities ang 7,000 hektarya ng lupa na pinagtayuan ng kanilang mga bahay. Ngunit pinabura ng Korte Suprema ang petisyon ni Corazon Baelo na umano'y nagmamay-ari ng lupa. Bernard, na nanawagan itong mga residente ng mga na-demolish dito sa lugar kay President-elect Rodrigo Duterte na mabigyan sila ng maayos na matitirhan dahil hindi nga nila alam sa mga susunod na araw kung saan sila lulugar at kung saan sila maninirahan. Yan mo ng latest, balik sa inyo sa studio. Maraming salamat Maki Libradilla, nagulat ng live mula sa Caloocan City. Kumuha naman po tayo ng traffic update, sitwasyon sa mga lansangan sa mga papaalis lamang pa lang ng kanilang tahanan. Alamin po natin ang mga sitwasyon ngayon. Yan po sa may EDSA top, ang sitwasyon po ngayon ng mga, kung kayo po ay Baclaran, manggagaling ba Baclaran Heritage going to EDSA top, yan pong nakikita natin sa ating mga monitor, yung pong kaliwang bahagi ng ating monitor screen ay nagkakaroon na po ng build-up ng mga sasakyan kaya mabagal. Heavy na po ang sitwasyon ng traffic doon. Yun namang nasa right side, EDSA, TAF going to Baclaran Heritage, maluwag pa po ang daloy ng mga sasakyan kaya magiging maginhawa pa po ang inyong mga paglalakbay kung kayo alis ngayon. Sa iba naman pong lugar, silipin natin ang EDSA Bagong Barrio. Yan, yung pong left side ay yung southbound going to Monumento. Maluwag pa rin po ang daloy ng mga sasakyan bagamat nagkakaroon na po ng pagkakaroon ng pagdami ng mga sasakyan. Gayon din ang sitwasyon po kung kayo po ay pa northbound going to Balintawak. Maluwag pa rin at light ang sitwasyon ng traffic doon. Hindi bababa sa 28 ang nasawi at nasa 6 na po ang sugatan matapos ang gun and suicide bomb attack sa Ataturk International Airport sa Istanbul, Turkey. Ayon kay Istanbul Governor Vasif Sahin, hindi pa tiyak kung kabilang sa mga ito ang mga suicide attackers. Batay sa inisyal na impormasyon ng mga otoridad, tinatayang hanggang 3 tao ang sangkot sa pag-atake. Isa sa mga ito ang namaril sa entrance ng terminal gamit ang isang mini machine gun. Samantala, nagpadala na ng consular officers sa Turkish capital ang US Embassy sa Ankara upang alamin kung mayroong American casualties. Inaalam na ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng airport attack. Hindi na maglalaro sa Rio Olympics sa Agosto ang top-ranked golfer na si Jason Day. Sa Twitter post ng Filipino-Australian na si Day, sinabi nito na ang posibleng transmission ng Zika virus at ang maaaring epekto nito sa kanyang pamilya ang dahilan ng pag-withdraw niya sa 2016 Olympics. Si Jason Day ang ika-4 na kilalang golfer na umatras sa Rio Olympics dahil sa Zika virus scare. Ibinalik ang larong golf sa Olympics matapos ang mahigit 100 taon. Pangungunahan ng mga basketball star players na sina Kevin Durant at Carmelo Anthony ang koponan ng Amerika na lalahok sa Rio Olympics. May hataw na balita si Victor Cosare.
Humarap na sa media ang 12-man basketball team na magiging delegado ng Amerika sa 2016 Rio Olympics. Ang team ay binubuo na Carmelo Anthony ng New York Knicks, Harrison Barnes, Klay Thompson, Draymond Green ng Golden State Warriors, Jimmy Butler ng Chicago Bulls, DeMarcus Cousins ng Sacramento Kings, DeMar DeRozan ng Toronto Raptors, Kevin Durant ng Oklahoma City Thunders, Paul George ng Indiana Pacers, DeAndre Jordan ng Los Angeles Clippers, Kyrie Irving ng Cleveland Cavaliers at Kyle Lowry. Sa inilabas na listahan, naging kauna-unahang US male basketball player si Anthony na napili sa ika-4 na beses upang maglaro sa Olympic team. As far as the talent goes and the level of play, I'm pretty sure that that's still going to be the same. We don't have as many as the big name guys that we've had before, but I think so far this is a great group of guys and they hungry, they want to play. Sa kabila naman ng pagkawala ng ilan sa malalaking pangalan gaya ni na Stephen Curry at LeBron James, inaasahan na muli pa ring makukuha ng koponan ang ikatlong championship sa Rio Olympics. It's a dream come true to have an opportunity like this with all-stars and MVPs and NBA champions and competing at the highest level, especially for our country. But this is something I'm going to relish for the rest of my life, and us going for a gold medal just means that we're bonded for life, especially if we come home with one. So it's awesome. To bring back gold, anything less than that is, we don't want it. That's just our mentality has always been like that. So we still got to put the work in, and we can't just go out there and expect to win. We got to put the work in, and everybody's excited. Victor Casare, UNTV News, Worldwide. Itinanghal na grand winner ang grupo ng Defenders sa ginanap ng kauna-unahang Wish FM Fandom Challenge kagabi. Naritong hataw na balita ni Joan Nano. The winner is Defenders. Hinirang na grand winner ang fan group ng The Voice Season 2 champion na si Jason D sa ginanap na Wish Ultimate Fandom Challenge kagabi sa Smart Araneta Coliseum. Ang Wish Fandom Challenge ay isang friendly competition kung saan nakilahok ang mga singer at ang kanilang mga fans sa iba't ibang aktibidad gaya ng Twitter trending battle at ilang sports activities. Layunin nitong mabigyan ng pagkakataon ng mga fans na maipakita ang kanilang suporta at pagtangkilik sa mga musika ng kanilang paboritong OPM artist. Iginawad sa Defenders ang grand cash prize na nagkakahalaga ng 1 billion pesos. Nakuha naman ng fan group ni Darren Espanto na Darrenatics ang first place. Second place naman ang Juanistas, third runner-up ang Moenatics, habang nasa 4th at 5th place ang Daryl Natics at Francis Natics. Bukod sa mapapanalulang cash prize, ay pinagpapasalamat rin ng mga fans na sa pamamagitan ng Wish Fandom Challenge ay nabigyan sila ng pagkakataon na makapag-perform dito sa Smart Araneta Coliseum kasama ang kanilang mga paboritong celebrities. Samantala, kabilang din sa mga inabangan kagabi ang mga performance nila Darren Espanto. JK Labajo, Francis Lim, The Wants, Daryl Ong, Morissette Amon, at Jason D. Para sa mga singer, isang kakaibang karanasan at magandang oportunidad ang ibinigay sa kanila ng Wish Fandom Challenge upang makasamang magtanghal sa entablado ang kanilang mga fans. This event, I was so happy kasi it brought us closer as a family. Tapos, nakakatawa ko yung naisip po talaga ng Wish na gumawa ng ganitong type of event tsaka ng ganitong type of activity naman para sa amin. It's a really big thing kasi palagi nila po artist, palagi nila po yung
yung si ganito, yung napapansin. Pero yung mga taong dahilan kung bakit siya andyan, parang just, you know, okay. So parang it's a really good thing for Wish. That's a really great idea. This concept brings the artist to the fans even more, and yun nga po parang dahil dito sa Ultimate Wish Ultimate Fandom Challenge, mas naging close sila sa isa't isa. I think yun ang pinaka-importante, plus nakakatulong pa po sila sa beneficiary, so sobrang nakakatuwa. Bukod sa magandang samahan na nabuo ng mga celebrity at fans, isang paraan rin ng proyektong ito upang makatulong sila sa mga kapuspalad nating mga kababayan. Ang Wish Fandom Challenge ay isa lamang sa mga proyekto ng Wish FM na hango sa konsepto ni Kuya Daniel Razon. This Fandom Challenge is different from other challenges dahil po nakapaloob pa rin yung charity at pagtulong sa ating mga kapwa-tao. And we are looking forward to doing more of this. Wish FM will be initiating different kinds of challenges like this, as well as the continuation of our Wish Award. Wish FM will continue to grant wishes of those less fortunate fellow men here in the Philippines. Joan Nano, UNTV News Worldwide. Para sa iba pang mahataw na balita, bumisita lamang sa aming website, ang untvweb.com. At yan ang mga hataw na balita ngayong araw ng Miyerkules, June 29, 2016. Susunod na ang programang Bawal ang Pikon. Get it straight with Daniel Razon.